Kaugnay pa rin ang rescue operation sa iba pang bihag ng Abu Sayyaf. Makakausap natin live mula sa Hulo Sulu, si Chino Gaston. Chino? Yes, ma'am, just tuloy-tuloy nga ang paghahanap ng militar dito sa mga nalalabing bihag dito sa mga kabundukan ng Sulu, kung saan lumipas na nga yung deadline dito sa itinakda ng Abu Sayyaf para dito sa dalawang Canadians, at naghihintay ngayon kung ano ang mangyayari kung itutuluyan ba nitong teroristang grupo na patayin itong pangalawang Canadian hostage. Ma'am Jess. Okay, Chino, tama ba yung impormasyon na babasa ko, I think the other day pa, no? Parang nagbayad daw ng 20 million para dito kay Rydesdale, pero pinatay pa rin siya. Ma'am Jess, nakakasagap tayo ng impormasyong ganyan, tapos yung militar din ay sinasabing may narinig din silang ganyan, bagamat walang confirmation na meron nga talagang naibigay na 20 million na peso ransom kapalit nitong pagpapalaya kay Rydesdale. Pero matatandaan natin, 300 million kung hindi tayo nagkakamali ang hinihingi ng Abu Sayyaf para sa paglaya ni Rydesdale at yung iba pa kanyang mga kasamaan. So 300 million pesos apiece. No? So meron din history itong Abu Sayyaf na tinutuluyan ang kanilang mga bihag kapag kapos o hindi naabot yung pinagkasunduang halaga. So pero wait and see tayo, Ma'am Jess, at maging yung militar, wala ring idea kung tutuluyan nga itong pangalawang hostage. Yes, Ma'am okay, Jess. pero meron ding mga ibang hostage sila na pinakawalan for lesser amount, no? So ano kaya itong nangyayari ngayong ito na absolutely ba wala man lang namagitan na negotiation sa pagitan ng Abu Sayyaf at itong pamilya ng kanilang mga hostage? Kasi itong pagpasok ngayon ng mga tropa, no, sa iba't ibang bahagi ng Hulo Sulu, hindi kaya ma-endanger lalo yung welfare naman ng iba pang hawak nilang hostage? Well, ayon dito sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command, ang sinasabi nila ay no ransom policy ang ipinatutupad ng pamahalaan. Bagamat hindi rin nila inaalis o hinaharang itong efforts naman ng mga tinatawag na third-party negotiators para mapalaya itong mga bihag na hawak nga ng Abu Sayyaf. At kasama na rin dito ang posibilidad na maaring nag-aalok din ng ransom ang mga ito or tutugon dun sa ransom demand. So hindi ito napipigilan, bagamat dinidiscourage ng militar. At tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Dahil sa sunod-sunod nga na troop deployment, dahil ang pagkakaintindi natin, kinakasa pa lamang, at nandito nga kanina yung mga matataas na opisyal ng AFP para pag-usapan yung gagawing hakbang laban dito sa Abu Sayyaf Group, dahil iniutos na nga ang maigting o pinaigting at mas matinding rescue operations laban sa grupo. Pero whether endangered yung hostages, of course, may danger talaga na kaakibat itong military offensive dahil hinahabol ang mga grupo ng Abu Sayyaf at bitbit nito ang mga kanilang mga bihag. At hindi na tayo siguro lalayo kung 2000 o year 2000, natandaan naman natin, hinabol itong grupo ni Abu Sabaya at na-corner nga dito sa Sirawai sa Zamboanga Peninsula at nadigtas itong si Gracia Burnham, bagamat namatay naman ang kanyang asawang si Martin dahil nga sa ginawang rescue operations. Ma'am Jess. Chino, ano tong kuskus balungos ba to na may away daw yung mga militar na nandyan ngayon? Ma'am Jess, yung official line kasi ng military, ang sinasabi sa atin, nag-leave itong isang Brigadier General dahil for personal reason. Pero nakasagap tayo ng impormasyon mula dito sa kakampi ni General Alan Arojado na dating 501st Brigade Commander at matagal na rin ditong nananatili sa Sulu bilang commander nga mula sa battalion level hanggang sa brigade level, ay hindi raw nagkasundo dito sa plano na gagawing rescue operations. Now, sinasabi na malaya namang magbigay ng mga kasalungat na pahayag itong o magkasalungat na mga opinyon itong mga general bilang alternative dito sa mga higher ups nila kung anong gagawing solusyon or operation para maligtas nga itong mga bihag na ito. Pero ang official word, yun na nga, personal, at meron namang nasasagap tayo na yung tunay na dahilan ay hindi pagkakaintindihan sa strategy
laban dito sa grupong ito. Kasi may mas mabigat silang kalaban, tapos sila pa maglalaban-laban. Parang hindi yata tamang sitwasyon yon. In any case, ingat kayo dyan sa Holosulu, Chino Gaston.